What's up mga kasuper? Welcome po muli sa ating channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo. Ngayon mga kasuper ay dito na naman po tayo sa Kaluya Island. Lumayo tayo dito. Maaga tayong gumising gawa ng maraming kawan ng tulingan. Kaya ito yung service namin. Magna-tricycle po tayo kasi malayo po yung pinaparkingan namin ng bangka. Siguro mga 1 kilometro at kalahati. Kaya habang inaayos pa yung tricycle natin ay mauna tayo, maglakad-lakad muna tayo. At yung kasabay ko, yung kapatid kong si Laika. Ayan, medyo tahimik ang lugar na ito dahil wala pa halos mga nakatira dito sa tinitirahan ng aking mga magulang, ni nanay at tatay. Dito na sila kasi nakatira. Ayan o, parang naalala ko noon yung Boracay Island na halos maraming puno at saka lubak-lubak pa yung daan. Sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at sa pag-subaybay sa aking video. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pindutin niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na aking upload. At yun, at sana magkaroon tayong ng biyaya ngayong araw kasi yung mga ibang pangulong dito sa Sibato Island at saka sa Kaluya Island ay maraming huli nung nakaraang araw. Mga 1 tonelada at kalahati, mayroon namang 1 tonelada na diniliver doon sa Katiklan. Sana magkaroon din tayo ng biyaya ngayong araw. At yun, samahan nyo kami sa aming pangingisda. Let's go!
halos sa 8 minuto yung biyahe natin. Galing doon sa Barangay Masanag papunta dito sa may Tunggo. Ito po yung pier ng Tunggo. At dito dumadaong yung mga cargos galing doon sa may mainland ng Antique at sa Buruanga. Dito rin sumasakay yung mga pasahero mula doon. Mayroon ditong maliit na barko na dumadaong biyahe Kaluya, Antique to Buruanga and Libertad. At dito rin namin pinaparking yung bangka, ayan o. At yun mga kasuper, at so bali 2 bisis tayo ngayong 2026 na tumayo dito. Ito yung pangalawang bisis natin. Kung nakita nyo sa previous video natin, dumayo tayo dito. At ito yung pier ng Tunggo. Yun yung service namin. Tumayo kami ulit dito mga kasuper dahil marami na naman kawang na magkaroon tayo ng biyaya ngayong araw at pagpalain tayo na makaswerte ulit para sulit yung pagdayo natin. Kailangan natin bumaba dito kasi low tide talaga. Uja kami nito to. At yun, at mauna na sila Ronron at si Laika. Tapos kami ni Bayaw Dudo ay susunod na lang. Bali 3 sila, si TM, si Ronron at saka si Laika. Tapos dito naman sa akin, kami ni Dudo at saka ni bali 2 lang kami. Tapos sa kabila si J-Lloyd naman at saka si Toto Barco. Yan mga kasuper, abang natin mamaya. Sana makauli tayo. Kasi kahapon pagdating namin dito, yung kapatid ko agad ng area ng mga 100 kilos. Tapos pagka hapon mayroon silang nakulong na 200 kilos. So mayroon tayong ipon na isda mga kasuper na bali mga tatlong mga 300 or 250 kilos. At sa pagkataong ito mga kasuper ay tumawag yung kapatid ko na nakakulong sila ng maraming tulingan. Kaya puntahan natin at samahan nyo kami mga kasuper. Let's go! Dito na nga tayo sa spot mga kasuper, na kung saan ay nakakulong yung kapatid ko. Mga 1 tonelada daw. Kaya yan po sila, yan po nakapaikot. Napaikutan na po na yung kuwan ng lambat. Sana mahuli natin. Pasok siya lang guys. Sulong. At nang bumaba nga tayo mga kasuper, ito nakita natin na napakarami nga talaga, ngunit
napakailap kasi hindi natin mabidyohan lahat dahil kalat-kalat po sila, kaya hindi natin makita lahat. At habang naghihintay nga tayo ng bunuan na kinuha doon sa tabi ng isang bangka para gamitin dito sa paghuli sa isda nito, ay mag-ikot-ikot muna ako at maglibang sa tingin-tingin ng isda na ito. Sobrang nasiyahan talaga ako kasi napakarami nila. Sarap tingnan mga kasuper, dahil halos isang taon na rin tayo na hindi nakakita ng ganito karaming isda, dahil doon sa isla ng Boracay ay hindi pa nagpapahuli yung mga isda na ito. Grabe mga kasuper, sulit yung pagdayo natin dito. At ito na naman, nakakulong na naman sila ng tulingan, mga 1 tonelada siguro, pero 3 sila kabangka, bali hati-hati sila. Yung isang bangka, tapos yung isa doon sa tabi. Pagkabatak muna kami ng lambat na nylon. Pagkatapos yung mga kasuper ay magaliot na kami, uhuli na namin yung isda para i-deliver natin sa Boracay. Ayos at saka madagdagan din yung isda namin na pag-deliver doon sa isla. Kaya pa mga kasuper. At pagdating nga ng bunuan na kinuha doon sa tabi para gamitin dito sa paghuli ng isda, yung tawag dito sa amin mga kasuper ay bunuan o deposito. So dito natin mamaya ipapasok yung isda at saka nilaladlad na, tapos yung pabigat niyan nasa pintuan ay isasabit yan sa bato, ipaplastar yan ng nakabuka siya, tapos ang bawat gilid yan ay sarado, tapos sa likod, kaya yung open lang yan ay yung dito sa harapan. Tapos pagpasok ng isda dyan mga kasuper ay aangatin yan, at kapag naiangat na at na makapasok na yung isda doon sa loob ay wala na silang kawala niyan mga kasuper. At ito, sumisid na naman tayo muli para ayusin natin yung bunuan sa likod at sa gitna para mas lumapad, ngunit hindi ako nakapag-concentrate gawa ng nakita ko na parang kapusin ng hininga yung kapatid ko, kaya binantayan ko muna siya at nagpaitaas lang muna ako para mag-ipon ng hangin. At yun, at pagkatapos namin na umayos ng deposito or bunuan, binabantayan namin yung isda na kapag pumasok na doon sa may pintuan ng bunuan at agad namin na aangatin. At ito na ngayong pagkataon na pumasok na nga, kaya sinisid ko na, kinuha ko yung sabit para angatin. Kapag naiangat na natin ito tapos nahawakan na ng mga kasama natin ay sigurado na ito at wala nang kawala. Ayan, paitaas na tayo at nasa loob na ng bunuan yung isda, kaya secured na ito, wala nang kawala. Maliban lang mga kasuper kung mayroong butas yung lambat, maaaring may makawala, ngunit iilan lang. Grabe, sobrang dami talaga. Paldo na naman mga kasuper yung nakakulong nito, sila Ronron at saka yung dalawang taga Sibato. Bali 3 bangka po sila nagtulong-tulong para makulong ang isda na ito.
pahuli dito sa Sibato Island.
At yun, at kaunti na lang yung natira. At kaya na itong angatin sa itaas pa karga sa bangka. Kasi kanina kaya pinupulot namin yung isda, gawa ng mabigat. Hindi kaya ng mga tao na iangat. Kaya ito, kaunti na lang natira. At nag-usap kami ng mga tao ng taga Sibato na mauna daw ako para ayusin yung bangka na kargahan ng isda papuntang Katiklan. Kaya nauna ako para maghanap ng ice at ilagay natin sa storage ng bangka ng nasa 50 kilos ang bawat banira. Ayan o, malapit na nga mapuno itong budiga natin. Nasa 840 kilos yung kabuuan nito ng tatlong bangka na nakariya. Tapos mayroon kaming isda dyan na mga 300 kilos na ariyahan ng aking kapatid nung nakalipas na araw, bago ito yung bago 840. At saka yung kaibigan ko ay gusto rin niya na ipadala yung isda niya na 200 kilos kasi wala nga na bumibili, kaya kinuha ko na lang para may dala lahat doon sa Boracay at Katiklan. Bali yung isda na karga natin dito ay 840 at saka 300. Tapos yung 200 nasa 13 plus yung isda natin. Nakatapos na tayo magkilo sa nauli ng kapatid ko at saka taga Sibato. Bali nagtulong-tulong sila. 21 times 40 gagawa no? 900 no? 840 no? Bali 840 kilos. Tapos meron pang magpadala binta. At yun, at kakatapos na natin magkilo mga kasopir, at yung nakilo na timbang natin kanina ay nasa 840 kilos plus yung 300 plus kilos at saka 200. Mayroon tayong dalang isda, mga kulang-kulang 1/4 at deliver natin doon sa Katiklan. At sa ating silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta. At ako po ay magpapaalam na pauwi na rin kami, at sana maging safe yung biyahe namin pauwi. God bless you all, and bye bye.